ng ayuda sa Quezon Province. Okay? So, ngayon, uh, pag-usapan natin si JJ Suarez at kanyang asawa na si Ana Marie Villarasa Suarez. So, yan po ang ating topic sa ngayon. At tingnan natin, bakit naman sa gagawin hari at reyna ito ng tinatawag na ayuda sa Quezon Province. Ito po, ipakita ko sa inyo kung bakit. Ibang klase talaga. Napaka-ibang klase talaga. Una, ginawa nila, alam mo, Julie, sa inyo sa Agusan, yung budget sa kalsada nilipat sa ayuda. Yung gano'n niya sila dito. Kasi kasabi pa siya ng Finance Committee na gumawa ng budget ng House of Representatives nung nakaraang taon, kaya malaya siya makapagdikta kung saan ilalagay ang mga budget. Ayun, tinodo niya sa budget mga soft projects. Ayaw na nila ng mga infrastruktura. Gusto na soft projects. Ano may soft projects? Pag tinawag ko, soft projects. Yan po yung mga ayuda sa AX, sa MAIP, at saka sa AKAP. Yan po ang kanilang masterpiece. Ha? Ganon talaga yung mga yan. Basta kawatan talaga, ganon talaga yan. Basta mahilig sa soft projects, kawatan yan. Naalala ko tuloy yung kanta ni Kwan eh. Ang kanta ni Jograd de la Torre na aking barkada. Namatay na lang siya. Sana nakangiti dyan sa langit, Jograd. Sabi niya, ay ko ng money, money, money. Pahingi ng money, money, money. Ay ko na sa pera. Naalala ko siya. Pero ito si JJ Suarez, ang dami. Una, ipakita ko muna sa inyo yung ginawa niya na ebidensya na isa siya sa pumirma sa yung vice cam na tinatawag ni Attorney Vic Rodriguez na vice cam. Kumbaga, pang-skandal na Bicameral Conference Committee report. So, tinatag na vice cam. Bakit vice cam? Kasi po, dapat ang tamang trabaho sa paggawa ng Bicameral Conference Committee report, Julie, dapat kompleto na pati mga halaga, magkano budget sa tulay, magkano lahat-lahat, dapat may budget, may nakalagay na na amount. Akalain mo ba ginawa nila, may tulay, pero blanco, may irrigation, blanco, lahat blanco, walang amount. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ay talaga fill in the blanks. Saan ka makakita ng budget na fill in the blanks? Akala ko fill in the blanks sa school lang yan. Pero dito sa 2025 graduate pa naman ng University of the Asian Pacific ito si JJ Suarez. Siguro sa University of Asian Pacific, ang mga exam doon, fill in the blanks. Kaya fill in the blanks ito, pumirma siya dyan, palaking ko nga yung pangalan nito. Ito, makita mo yung cursor ko. Ito, tinuturo ko, si JJ Suarez. Sa itaas niya, si Aurelio Dong Gonzales. Sa itaas niya pa lalo, si isaring Reyna ng ayuda sa Marikina. Si Stella Los Kimbo. Isa rin ito na nagbunyag, umami, na blanco ang budget. Tapos binawi niya. 6,500 daw ang binibigay nito. Calling on, mamaya magre-report ako sa Comelec kontra Daya. 6,500 po ang binibigay ni Miriam, ni Stella Los Kimbo sa kanyang lugar. Ito pa, sino pang iba? Si Saldico sa Ako Bukol Party List. Nako, pati si kumita rin ito, si Grace po. Sino pa? Si Gatchalian, kumita rin ito. Kasi pumirma din eh. Si Manix Daliping, ganda ng ngiti. Basta mga magaganda ngiti. Kung gusto mo malaman magkano sila nakakuha ang kanilang kayamanan mula sa ating budget, tingnan nyo ang kanilang mga ngiti. Ang pinakamagaling na ngiti ay pinakamaraming nakukuha. Yan, kita mo parang dalawang itlog yung pinipirma ni JBS ito. Ibig sabihin, dalawang pera, bilog-bilog eh. Ito si Suberi, nakakumita rin ito. Si Joel Villanueva, kumita rin. Tapos may pangkampanya tuloy sila sa kanilang kanyang Sibak Party List eh. Pato si Mark Villar, ganun din. Kahit bilyonaryo niya, kumikita pa rin yan. Si Francis Tolentino, kumikita rin. Pumirma eh. Ayun, si Jinggoy, pumirma din. Si Marcelino Libanan, pumirma din.
Si Michael Jan Duabit lang ang hindi pumirma at saka si Leandro Madrona ng Romblon. Si Duabit ay congressman ng Rizal. Dalawa sila po hindi pumirma sa hanay ng mga congressman. Ang pumirma ng lating iti, yung mga relo na Rolex, bata pa. Si Representative Jill Bungalon. At tapos si Romeo Acop, ay dapat ito mga tudase na ito. Ay marami nang nanakaw nito sa bayan. Palitan na ng bagong congressman diyan sa Antipolo. Sino naman ito? Isa, ang hindi rin pumirma, si De La Rosa, Bato De La Rosa. Ang isa si Pia Cayetano, hindi rin pumirma. Ang isa si Senator Christopher Bongo, hindi rin pumirma. Si Loren Ligarda, hindi rin pumirma. So, iyan pong hindi pumirma, iyan pong walang kinita dito. Sino pa? Si Risa Hontiveros, hindi rin pumirma. So, ito yung mga pumirma, andyan po ang ngiti ang laki ng ngiti. Ang laki pa ng pirma ni JJ Suarez. Talaga kung gaano ka kalaki magnakaw, depende sa pirma mo. Kung malaking pirma mo, malaki ka rin magnanakaw. Yun. So, ito ngayon. Itong istorya nito, ladies and gentlemen, may sasunod ko pakita sa inyo. Ang proyektong tulay sa Quezon ay kinonvert niya sa ayuda. Pakinggan natin ito. Si JJ Gonzales saka asawa niya na Alona Party List, si Ana Marie Villaraza Suarez. Tingnan natin. Yan, tingnan natin. Ulitin natin. Budget sa pagpapaayos ng kalsada, inilipat ng mga Suarez sa ayuda? Alam niyo ba, para sa taong 2025, mayroong 800 milyong pisong budget na dapat ay nakalaan sa pagpapaayos ng national highways sa Quezon na nasa ilalim ng pangangasiwa ng national government. Kabilang dito ang mga kalsada sa Pagbilao, Atimonan, Gumaka, Payabas at Mauban. Malinaw itong nakasaad sa proposed budget ng Department of Budget and Management noong 2024. Pero matapos dumaan sa deliberasyon ng Kongreso, ang budget sa papapaayos ng kalsada sa Quezon biglang napunta sa mga ayuda gaya ng tupad, AIX at AKAP. Isa sa mga nagpanukala nito ay ang Alona Party List at si Quezon 2nd District Congressman David J. Mag-asawa, Suarez, dating kaalyado ng mga Duterte, Mag-asawang na kawatan. ngayon ay sunod-sunuran kay House Speaker Martin Romualdez. Ito ang dahilan kung bakit biglang lumaki ang pondo ng tanggapan ng kongresista ngayong 2025 patungong 500 milyong piso. Habang Wow. nakatanggap naman ng 300 milyong piso ang Alona Party List. Wow. Ginawa nila ito upang magamit ang ayuda Mga bilang buaya pambili talaga. ng boto at gamitin ang Yun, issue binibigyan ng ng pera, malubhang kalsada laban Naku, ipasa kila ko ito sa Governor Dr. Helen Tan at Ipasa ko 4th ito District sa Congressman Kumilik. Attorney Mike Tan. Ito ay sa kabila ng katotohanan na sa national government nagmumula ang pondo Kita mong sa kalsada, pagpapaayos alam mo, dahil mga kaibigan, pinirang kaalyado ni JJ Suarez, pupunta ako si sa Martin Bicol, Romualdez. ang pinakamasamang kalsada na dadaanan ko yung Quezon Province. Talaga sobrang sama, pinakamasamang kalsada. Bumiyahe po ako minsan galing Cubao hanggang Coronadal City. Ginala ko yung kotse ko. Isa sa pinakamasamang kalsada, Quezon Province. Ang pinakamasama talaga na daanan ko noon mula sa Butuan City hanggang San Francisco City. San Francisco, Agusan del Sur. Ang pinakamagandang kalsada na daanan ko mula sa Surigao City hanggang sa Butuan City. Yan po ang kalsada ng Quezon Province. Pinakamasama pa rin ng Quezon. Sadyang hindi pinondohan ng Kongreso ang pagpapaayos ng mga sirang kalsada upang magali ang mga tao. Ibukol ang sisi sa Kapitolyo at pagmukaing walang ginagawa ang gobernadora. Kasabay nito, pinapyasan din ng 12 billion pesos ang budget ng DepEd at binigyan naman ng zero budget ang PhilHealth. Pero Tama. ang mas nakakuha, Sila parang author nun. 2nd District ang nakakuha ng pinakamalaking pondo sa ayuda. Ito yung bihamak na mas maraming mahirap sa ibang mga Pinakamalaking nakuha ng ayuda. Sa AKAP, si Gigi Suarez. Tsaka yung asawa niya si Alona, party list. Si Ana Marie Villaraza Suarez. ito, gaya ng District 1, District 4, at Bondok Peninsula. Taliwas ito sa tunay na layunin ng ayuda na dapat ay mapunta sa mga lugar kung saan pinakamarami ang naghihirap at walang trabaho. Sa isang audio recording, maririnig na sinabi mismo ni Alona Party List first nominee, Inday Tina Talavera, na todo ang paninipsip ng mga Suarez
sa DOLE, DSWD at kay Speaker Martin Romualdez upang makatanggap ng malaking pondo. Inamin rin ito, puro mga leader lamang nila ang paulit-ulit na nakakatanggap ng ayuda. Ay syempre naga! Kayo nga, nagpapakahirap ang Congressman J.P. Suarez. Nagpapakahirap ang Alona Pampilis. Nagsisipag para makasipsip sa dole sa Ay, nagsisipag para makasipsip sa dole sa DSWD pondo. Ay, nako, naghirap kayo sa paghagarap ng mga nanakaw nyo. Hindi ng mga pondo. Pagdating dito sa atin, may pamimigay yan. Di ba po? Sinasabi mo ng mga kalaban natin, kayo lang daw po ang nakakatanggap ng ayuda. Ay tama din naman. Dahil sa pansariling interes at kagustuhan ng mga Suarez na kumamal ng malaking pondo sa ayuda, maraming tao ang napeperwisyo ng mga lubak na kalsada. Kaya sa susunod na madadaanan natin ng mga lubak sa Quezon, alam na natin ang punot dulong dahilan. Dahil ang budget sa papapaayos nito, inilipat ng mga Suarez sa ayuda upang ipambili ng boto Ay, ngayong tupad, panahon ng akap. kampanya. Grabe ka, JJ. Okay, ha? So, ito, titignan naman natin. Ito isa, matindi pa to. Mas matindi pa to. Mas matinding ano to, ebidensya laban kay Gigi Suarez. Ito. Pakinggan nyo. 1, 2, 3. Ito po kasi, nakakap, ang binibigay ko ay 3,000 piso lamang. Huwag niyo po ipagsasabi mo si kanino. Kaya hindi po namin kayo matanggihan ni Congresswoman Ana. Inisip namin, ano kaya kung dagdagan natin ang konti? Atin-atin lang po ito. Atin-atin lang po ito. Ito naman po ay sikreto lang natin. Mga leader kasi niya yan eh. Huwag niyo po ipagsasabi mo si kanino. Kaya sekreto sila. Atin-atin lang po ito. Atin-atin lang po ito. Yung iba po kasi, Ano masasabi mo rito? Jolly pa sa Lucina. kasi na siyempre, special kayo kay Congressman J.P. Sabi ko sa inyo, atin-atin na pumapalakpak na kayo eh. At dahil nga hindi po namin kayo matanggihan ni Congresswoman Ana, inisip namin, ano kaya kung dagdagan natin ang konti? Para sa ganon, mas lubos na maramdaman ng mga taga-Luzon na Lucena yung tulong ng national government. Kaya po lahat, ano ma'am, magkano matatanggap nila bawat isa? Ang matatanggap niyo po bawat isa ay 5,000 pesos. Oh. Okay, so 5,000 pesos po ang matatanggap niyo bawat isa. Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Di, plain and plain simple, pinagamit yung pera ng gobyerno pambili ng boto. Ay, nako. Hindi ko lang alam kung anong gagawin natin sa buhay sa Pilipinas. Bakit ganun? Kawawa naman yung mga kalaban yung kandidato, walang pahirap pang bigay. Hinahimok ko baka taga Lucena, taga distrikto ng Quezon Province. Wag niyo po iboto yung Alona Party List at saka si JJ Suarez, uubusin lang po ang pera ng bayan. Ganon po ang aking pakiusap sa inyo. Please lang po. Kung matanda mo, lagi sip-sip ito kay Romualdez. Pero sa panahon ni Duterte, kinasuhan pa siya ng grab to. Ay nako. So, ang ginawa niya, dumikit siya kay Duterte para hindi siya matira. Ngayon, wala si Duterte, dumikit na naman kay Juan, sumakabilang bahay kay Romualdez. So, yan po gusto ko ipaparinig ko yung speech nyo. Sip-sip speech ito sa Kongreso. Tingnan nyo. Yan. Reassess ourselves. We have to ensure the supreme law of the land remains reflective and responsive to the present needs of our people. Yan po, yan ang sponsorship speech na gusto nila
magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. Tanggalin nila lahat ng term limits. Grabe naman kayo. So, anyway, hanggang dyan na muna tayo at pupunta tayo sa ibang topic after 15 minutes. So, pasalamat ako sa mga nanonood na nag-comment. Si Bernard Magtibay. Dr. Toto, sana matapik mo rin yung sinampang kaso kay General Torre. Alamin ko yun, yung kalye ba yun? Si Celia? Mary Jane Andrade. Okairi po means welcome back. Okairi, Japanese. Hinora Andal. Tapos, Botsokoy Mandirigma. Parang tubugan ng Kalabaw Kalsada dito sa Quezon Province. Ganun ba? Grabe naman kayo dyan sa Quezon Province. Kakahiya kayong mga opisyal nyo dyan. Si Gobernador Tan. Ano nangyari, Gobernador Tan? Sinisira ka pala ni Congressman JJ Suarez ang hari at Reyna ng ayuda sa Quezon. Hanggang dyan lamang at maraming salamat po.